as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, at sa mga awit kabanatang 72, talatang 1 at 2, mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo. Kaibigan, palaging mabuti ang magpasalamat at umawit ng papuri sa Diyos. Ang araw-araw na paggunita sa kanyang kabutihan at katapatan sa pagpapasimula ng bawat araw at ang pag-aalaala ng kagandahang loob ng Diyos sa pagtatapos ng araw ay nagpapatatag ng ating pananampalataya at tiwala sa Kanya sa lahat ng oras o panahon. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. At dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula sa ang Bible Pinoy version, tayo po ay magpapatuloy sa aklat na ating binabasa, ang aklat ng Job, kabanatang 8 po tayo ngayon. Talatang 1 hanggang 22. Sumagot si Bildad na taga-Shua, hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Mga salita mo maingay lang na parang malakas na hangin. Hindi ba tama mag-judge ang Diyos? Ang tama ba ay binabaluktot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kung nagkasala ang mga anak mo sa Diyos, pinarusahan niya sila ayon sa deserve nilang parusa. Kung mag-pray ka at magmakaawa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung mabuti at honest ka, siguradong babantayan ka niya, ibabalik ka niya sa dati mong mabuting kalagayan. Maliit na bagay lang ang mga nawala sa iyo. Mas madami pa sa dati ang magiging iyo. Tumingin ka, please, sa nakaraan. Itanong sa mga ancestors ang natuklasang kaalaman. Maiksi lang ang buhay natin at kunti lang ang ating nalalaman. Oras natin dito sa lupa, parang anino lang na dumaan. Hayaan mong turuan nila tayo at sabihan. Ipaalam sa atin ang kanilang nalalaman. Tutubo ba ang tambo sa lupang hindi matubig? Kung walang tubig, lalago ba ang talahib? Pag natuyo ang tubig, nalalanta sila bago ang ibang halaman. Kahit bagong tubo ito at di pa napuputulan. Ganyan ang mangyayari sa lahat ng sumusubay sa Diyos.
Nawawala ang pag-asa pag ang Diyos nilimot nila. Sa bagay na madaling masira sila nagtitiwala. Kasing daling masira ng sapot ng gagamba. Nakasandal siya dito pero di ito matibay. Mahigpit ang hawak niya dito pero madali itong mawala. Ang masamang tao parang damong lumilitaw bago sumikat ang araw. Ang bagong sibol nito sa buong garden kumakalat. Sa batuhan pumupulupot ang mga ugat nito, kumakapit ng matindi sa mga bato. Pero pag binunot ito kung saan nakatanim, walang makakaalala na doon ito nanggaling. Ganyan lang ang kasiyahang napapala ng masasama at may tutubong iba para palitan sila. Hindi i-reject ng Diyos ang taong honest. Di niya susuportahan ang masasama. Papatawanin kanya ulit, sisigaw ka muli sa saya, mapapahiya lahat ng galit sa iyo, at ang tahanan ng masasama, mawawasak. Kilalanin ang kasalanan. Sa talatang 3 ng kabanatang 8 ng Job, sa ibang salin ay ganito ang pagkakasulat. Hindi maaaring pilipitin ng makapangyarihang Diyos ang katarungan o baluktutin ang katuwiran. Ito ang payo ng isa sa kaibigan ni Job. Ang payo ng isang psychometrician ay ganito: speak kindly concerning somebody's children and grandchildren even when you need to deliver unpleasant news regarding their behavior. Kahit na daw masama ang pag-uugali ng anak o apo, sabihin ng may kabaitan. Sa Job, Kabanatang 8, nagpasya si Bildad, ang isa pang kaibigan ni Job, na magsalita. Kung sinusubaybayan natin ang kanilang pag-uusap, lalo na ang kay Eliphaz at ang kanyang payo kay Job, siguro ay umaasa ka na kahit papano ay pinakinggan ni Bildad si Job at magsasalita siya sa kanya ng may karunungan. Sa kasamaang palad, ang ating inaasahan ay hindi nangyari. Siya ay nagsalita at tinawag si Job na isang windbag o nag-iingay lang. Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Ang sabi ni Bildad sa talatang 2, nag-iingay ka lang at walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Pinabubulaanan ni Bildad ang sinabi ni Job na wala talaga siyang alam na nagawang pagkakamali o pagkakasala sa Diyos o kung kanino man. Kaya kung ikaw si Job, ano ang mararamdaman mo, kaibigan? Pagkatapos ay nagtanong siya ng 2 tanong para ilagay ang kanyang sarili sa mas mataas na kalagayan o moral kaysa kay Job. Sa talatang 3 at 4, ang sabi ng mga talata ay, pinababaluktot ba ng Diyos ang katarungan? Binabaluktot ba ng makapangyarihan sa lahat ang tama? Bagamat dito ay tama si Bildad na ang ating Panginoong Diyos kailanman ay hindi maaaring baluktutin ang tama at kailanman ay laging parehas at fair ang ating Panginoon sa kanyang pag-judge. Ang mali naman ay ang kanyang pagpuntirya sa mga anak ni Job. Sa talatang 4, ang sabi niya, nagkasala ang iyong mga anak laban sa Diyos, kaya nararapat lamang ang tinanggap nilang kaparusahan. Napakasakit na paratang ng isang kaibigan. Maliwanag na si Bildad ay walang karunungan pagdating sa pagbibigay ng payo. Dahil doon sa mga unang pagpapakilala kay Job ay ipinakilala siya na isang ama na tinitiyak palagi na ang kanyang mga anak kung mayroon mang nagawang pagkakamali kahit hindi sinasadya. Siya ay nag-offer ng offering para sa paglilinis ng kanilang kasalanan. Sinasabi sa atin ng mga kawikaan, Kabanatang 25, talatang 11 ang ganito. Kapag ang salitang binigkas ay angkop sa pagkakataon, ito'y parang gintong mansanas na nakalagay sa isang lalagyang pilak. Tamang mga salita sa tamang panahon ay nagbibigay ng isang magandang pakiramdam sa iyong pinagsasabihan. Sa sariling alam na paraan ni Bildad, maaring gusto niya kung ano ang pinakamabuti para kay Job. Sinabi niya,
Tunay na hindi itinatakwil ng Diyos ang taong walang kapintasan o pinalalakas ang mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Pupunuin pa niya ang iyong bibig ng pagtawa at ang iyong mga labi ng hiyawan ng kagalakan. Yan ay nakatala sa talatang 20 at 21. Gusto ni Bildad ng kagalakan para sa kanyang kaibigan, ngunit ang kanyang theological instruction ay malayo at taliwas sa likas ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kapag dumadaan tayo sa mga panahon ng problema, hindi lahat ay magiging sensitibo sa ating kalagayan. Ang ilang kaibigan sa pagsisikap na makatulong ay maaaring magdagdag lamang ng isang dose ng asin sa ating bukas na sugat at ito ay masakit, nakakasakit kaysa nakapagpapahilom. Subalit maaari tayong makapagpahinga at makakuha ng kaaliwan sa pangako ng Diyos. Malilimutan ba ng isang ina ang sanggol sa kanyang dibdib at hindi maaawa sa anak na kanyang ipinanganak? Kahit na makalimutan niya, hindi kita makakalimutan, ang sabi ng ating Panginoon sa Isayas, Kabanatang 49, talatang 15. Kaibigan, anuman ang iyong karanasan, maaring nakakasakit ang mga salitang naririnig mo mula sa tao. Tandaan mo, mahal ka ng ating Panginoong Diyos at hindi ka niya malilimutan. Kasama mo siya sa may hirap na karanasan. Kaibigan, kung may kaibigan ka o mahal sa buhay na may mga pagsubok na pinagdadaanan, paano mo sila pinagpapayuhan? Bakit napakahalaga ng ating kaalaman sa likas o karakter ng Diyos at sa paggamit ng kanyang salita sa mga panahon ng pagpapayo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po kayo na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa pagbabasa namin tungkol sa mga kaibigan ni Job na sa halip na makapagbigay ng comfort, kaaliwan ay nagdagdag lamang ng insulto at pinsala kay Job. Hindi namin maiwasan na magpuri sa inyo, Panginoon, dahil sa matatalinong kaibigan na ibinigay mo sa amin. Sa aming paglalakbay sa buhay na ito, Panginoon, marami pong may hirap na karanasan ang aming nararanasan. Kaya't kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga tapat na lingkod na nagsasalita ng may katotohanan at may kaaliwan sa amin. Mga sensitive sa amin pong mga may hirap na kalagayan at mga nararamdaman. Higit sa lahat, dakilang Diyos, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na palaging nagmamalasakit sa amin. Ang iyong salita ay mahusay naming tagapayo. Salamat sapagkat kami ay laging nasa iyong pangangalaga. Panginoon, sa oras na ito, akin pong inilalapit sa inyo ang aming mga tagapakinig na mayroon pong mga pasanin, mayroon po silang mga panalangin, mayroon po silang mga kahilingan. Ipinapakiusap ko, Panginoon, na ang mga kahilingang ito na makapagpapabuti at makapagpapatatag ng kanilang pananampalataya sa inyo, ipagkaloob niyo po sa inyo pong kapanahunan. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang kanila pong mga mahal sa buhay na nagsisipaglakbay, ilayo niyo po sila sa anumang aksidente. At tulungan din po ang kanila pong mga anak na nagsisipag-aral na kanila pong matugunan ang kanila pong mga academic requirements. Maraming salamat, Panginoon, na inyo pong diringgin ang aming mga panalangin sapagat ito po ay aming inihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at dito po sa ating programang Rise and Reflect. At nais ko pong ipagkaloob sa inyo ang atin pong booklet na ipinamimigay. Ito po ay mapapasa inyo ang pag-asa para sa mga panahong maligalig,
Mapapasa inyo ito kung inyo pong ite-text ang inyo pong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari nyo pong i-comment ang inyo pong kompletong pangalan at address dyan po sa ating comment section para matanggap nyo po ang ating ipinamimigay na booklet, Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Ito ang iyong kaibigan, Nereo Caranza, nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Subaybayan niyo po ang mga susunod na mga programa at mga awiting amin pong ipagkakaloob sa inyo. Ang susunod, May Nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed.